Yes, alright, if you're 2 p.m. Cemetery 325. Podcasting, part 1. Adobong manok. Paningot ko guys. Ikan kong magsaysay park. Uli ko dire bago akong uli. Walking. Alright. Maloko siya nanuhan, maloko siya. Adobong manok, ibig sabihin. Gawin pa ko dali. Gawin pa ko niya na. Maloko siya. Buha ka tila.
ng pamilya rito walang konsepto ng privacy. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil imposible. Isang kwarto lang na may average 9 square meters ay 10 hanggang 15 katao ang nagsisisila. Isang kwarto, all-in na yan. Tulugan, kusina, kainan, sala, minsan opisina para may raket. 3 hanggang 4 na tao ang naghahati sa isang gabi. Ang mga bata, minsan sa kanduan ng magulang, minsan singit-singit na lang kung saan may bakante. Dito, bawat pulgada may presyo. Kahit pagtibot sa pagtulog, kailangan ng strategy. Para di makaistorbo ng katabi, hindi ka pwedeng baliktad matulog. At kung utot ka, dapat paigok. Dagdag pa yan ang mga bahay na nagawa sa pinagtitagting materyales. Kanilang ventilasyon, maliit ang bita, minsan direkto sa pader ng kapitbahay. Bintana na walang tubig, parang pang-eskwela. Ang mga tao sa loob, kaya pumasok ang sariwang hangin. At ang mga damit, kung saan-saan na nakasabit at nakapatong. Mga araw sa mga pamilya para makaraos. At dahil din sa limited na paraos na yan, diyan sila binaon sa hirap. Wala nang makain, anak pa ng anak. Para sa mga bata at magulang, sobrang bigat ng ganitong sitwasyon. Ang mga bata, hirap mag-aral. Kulong sa istasyon, halos di sila makagalaw. Pero hindi pa dito nagtatapos ang problema. Ang mga pampagitong studenta, napakalayo sa iba. At pinagsasaluan pa ng pangkatutas na Tawate! walang arte, walang kapit. Diba, ilang araw nang wala ko lang, nandiyan pa rin. Sangayon, basura ang pinalak binigyan. Dahil dito, nagmana ang sitwasyon, at iba pang sakit. Lalo na sa mabibig tubig at sa paligiran. Sa murang edad na yan, baka mga katawan. Aga pa lang, nakikita mo silang tumutulong sa magulang, nakakal ng basura. Yung sinasabayan na rin ng paglalaro. Good night. Na rin silang diniskarte ng tinatirang pagkain sa likod ng mga restaurant. At ito na ang tinatawag